mahal na Panginoon. Iba yung lakas sa iyong pinagkakaloob sa iyong mga anak. Binibigyan ng katiyakan, ng kaligtasan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakatamis. Napakasarap. Na sa tuwi-tuwi na ng banal na gawain, binubusog tayo ng kanyang banal na presensya. Ito ang ating inaasam. Ito ang tunay nating kayamanan. Na pagbalik ng mala Panginoon, ang luhang pumapatak sa ating mga mata, hindi luha ng kalungkutan, hindi luha ng pagsubok, hindi luha ng kahirapan. Ang mga pumapatak sa ating mga mata, luha ng kagalakan. Dahil alam natin, sa ating paglilingkod, sa ating sarili, pag bumalik ang mala Panginoon, tiyak tayo. Sigurado tayo. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa ating mga bisita at baguhan, napakapalad niyo po. Narito kayo dahil sa biyaya ng mala Panginoon. Mismo ang mala Panginoon nagdala sa inyo sa kanyang banal na gawa. Nung araw kami, punong-punong karamdaman at sakit at problema at mga bisyo. Katulad nyo rin na lumapit sa harapan ng banal na gawain ng mala Panginoon. At nabuksan ang aming puso at isipan, may 4 na reglamento pala ng kaligtasan. Unay pananampalataya. Sabi Roma 10:17, nagkaroon kayo ng pananampalataya dahil napakinggan nyo ang banal na salita ng malapay na magbibigay sa inyo ng katiyakan papuntang langit. Na sa pakikinig ng salita ng mala Panginoon, doon magbubunga ang ating pananampalataya. At ito, narito kayo, nagbubunga at magbubunga pa ng pananampalataya. Magbigay sa inyo ng katiyakan ng kaligtasan. Pangalawa ay pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. Walang matuwid ni isa. At ang tunay na pagsisisi, yung makadiyos na pagsisisi, hindi na babalikan ang kasalanan at maglilingkod at susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan ang tunay na pagsisisi. Tatalikuran ang kasalanan. Tatalikuran ang buhay makasalanan. At pag tayo nagsisi, ang Diyos ay mapagpatawad sa mga taong lumalapit ng taus-puso at tumatanggap, hallelujah, ng taus-puso sa mahal na Panginoon, lakip ng kanilang pagsisisi sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan. At ang pangatlong reglamento ng kaligtasan, kailangan ng tao ma-born again. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We must be born again. Sabi ng banal na kasulatan. John chapter 5 verse 1 up to 5. Hindi ito pagpapalit ng reliyon, kundi pagsunod, pagtupad sa utos at batas ng ating malapain para matiyak nyo at masigurado nyo na ang inyong buhay at kaluluwa ay magmamana ng buhay na wala hanggan. Ito'y preba, ito'y tanda, mga minamahal. Ito'y pagpapatunay ng mahal na Panginoon pag naganap natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Sisilyaduhan ng ating mahal na Panginoon ng kaligtasan ang ating mga buhay at kaluluwa. 10 ng ating pumamahal sa buhay. At ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Siya na po ang gaganap ng bagay na yan. Roma 8:9, ang walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Without Spirit of God is not of His. Darating sa inyo ang Espiritu ng mahal na Panginoon, iiyak kayo, luluha kayo, mag-trembling kayo. Ito ang patunay na sumainyo at dumating sa inyo ang Kanyang pagpapalang espiritual, ang Kanyang Santong Espiritu. After water baptism, sabi ng Acts 2:38, lahat magsisi, tumanggap sa mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesucristo. Lahat magpabautismo, sabi ng Acts 2:38, magsisi at magbautismo ang bautisa sa inyo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at doon tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Katulad po ng inyong nakikita, umiiyak, napupuspos, yan ang patunay, preba, na nasa inyo na ang tiyak na kaligtasan
pagkaloob sa inyo ang kanyang Santong Espiritu. Tayo manalangin, mga minamahal sa ating mga live webcast viewers na mga baguhan. Hallelujah, tanggapin niyo ang ating malapay bilang Diyos at Hari ng ating buhay upang tayo iligtas sa tuwina hanggang sa pagbabalik ng malapay. Sambitin po natin habang nakataas ang ating mga kamay, nakapikit ang ating mga mata at ibukas natin ang ating mga labi. Malapay Sus, sa araw na ito, ako'y po'y sumasampalataya, naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Malapay Sus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Malapay Sus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking managawang kasalanan. Simula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito, iligtas niyo po ako sa ng aking pumama sa buhay. Malapay Sus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Paglilingkuran kita mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami po'y manalangin, mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Malaping Sus, dalangin namin na ito'y hindi huli, malapang kundi simula ng kanila pong paglilingkod upang makamit nila ang masaganang pagpapala, kagaling karamdaman, kalutasan ng mga problema, hallelujah, higit ang katiyakan ng kaligtasan, sila'y magmana ng buhay na walang hanggan sa iyong muling pagbabalik. Malaping Sus, sama-sama po kami maghihintay, malaping for the rapture. Bless them, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. After ng banal na gawain ng malapay na meron tayong water baptism, huwag po kayong mangamba sa inyong suot. Meron tayong robe po dyan na mga hadlang, ambilip and doubt, hindrances, cast out right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, and we give all the highest praise and glory and honor to our beloved Savior, ating dearest Jesus, and a double honor and respect to our beloved parents in the Lord. And we remember, cherish the blessed preaching, teaching of our beloved noble pastor, evangelist Willis Almeida, the interim prophet, and beloved Sam Pastor Ines Almeida. And greetings to all beloved Almeida family at sa lahat po ng aking mga kapamanggagawa, kapamangaral, at sa pangasiwa, pangalaga po ng ating beloved Sister Pins, Webe, sa lugar pong ito, ating mga kapatiran, magandang hapon po sa lahat ng mga manugtog, mga awit, sa ating live webcast viewers. Pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede po ba tayong pumalakpak sa mahal na Panginoon? So ang ating pag-aaralan, mga minamahal, sinong pinagpala? Sulat niyo po. Sinong pinagpala? Sabi ng banal na kasulatan, sa Book of Acts, chapter 2, verse 17. Mga Gawa, kapitulo 2, versikulo 17. Dito sa aklat ng Gawa, ang kabanatay 2 at ang talatay 17, sapagkat siya'y binilang sa atin at siya'y tinumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Acts, chapter 2, verse 17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating malapain. God bless po sa ating Bible reader. Ang Diyos po ang magpala. Yan. Sino ang pinagpala, mga minamahal? Tayo. Amen. Na sa mga huling araw, ibubuhos ng ating mahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Kanino ibinubuhos, mga kapatid? Sa mga pinagpalang mga Kristiyano. Kaya sino yung pinagpala, mga minamahal? Tayo po. Kaya dahil tayo ay pinagpalang lubusan, sa atin ibinubuhos ang kanyang Espiritu, dapat tayo po ay hindi po malungkot. Amen. Kailangan meron tayong laging joy. Purihin ang Diyos. Dadaigin ba tayo, mga minamahal, ng kusina? Sa kusina, hindi naubos ang joy? Tayo, mga kapatid, may buhay. Amen. Binibigyan ng lakas ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Binago ang ating buhay. Dapat, mga kapatid, daigin natin yung kusina na may joy. Dapat tayo, na buhay, malakas,
Pinagpalang tunay na malapit, ibinubuo sa atin ang kanyang santong espiritu. Kailangan makikita sa atin yung joy. Alam niyo po mga minamahal, ang kagalakan sa ating puso, ito ang magbibigay sa atin ng katiyakan. Ito ang magpapatunay sa atin na tayo po ay may assurance, katiyakan, kasiguraduhan sa kaligtasan na tayo po'y tagapagmana ng buhay na wala hanggan. May joy po ba tayong lahat? Kasi magra-rapture na, wala pa tayong joy. Sabi ng Titus, basahin niyo po, chapter 2, verse 13, tayo po ay naghihintay sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sinong kanyang kukunin? Tayo na mga may joy. Tayo na mga pinagpala. Di ba tayo nagpapatotoo? Tayo nagpapatunay na tayo pinagpala. Pakita natin na tayo nga'y pinagpala. Kasi pag makikita sa atin na kami suot, para tayo mga kulduroy, paano natin masasabi na nasa atin ang joy? Nasa atin ang kagalakan? Sa Biblia, sa banal na kasulatan, magtataka ka, pupugutan na sila ng ulo. Yung panahon ng mga unang mananampalataya, unang mga Kristiyano, pinaglalaban nila yung kanilang pananampalataya. Kahit pugutan sila ng ulo, kahit sila ipakain sa mga leon, hindi sila natatakot. Nasa puso nila yung kagalakan. Na alam nila, mga minamahal, mamatay mabuhay, pagpikit dito sa lupa, mapahamak man pisikal, pero alam nila, yung kaluluwa nila, akit sa langit. Punong-puno ng kagalakan. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang malapang. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, hanap na ba? The joy of the Lord, kinakanta natin yan. The joy of the Lord is my strength and my salvation. Ang kagalakan sa Panginoon, ang kagalakan sa paglingkod, siyang kalakasan natin. Amen. Siyang kaligtasan natin. Para tayo ngang isda Ang buhay ng isda sa dagat, sa tubig. Ang buhay naman at kalakasan at hininga espiritual ng mga Kristiyano dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ihahatid tayo ng ating saya, ng ating kagalakan sa pagsalubong, sa pagbabalik ng Panginoon. Meron bang sasalubog sa Panginoon na malungkot? Rapture na, malulungkot pa ba tayo? Na anytime now, mga kapatid, anumang oras, pwedeng babalik ang Panginoon? Sabi nga, kahit ang anak sa langit, anghel sa langit, walang nakakaalam. Pero tayo nararamdaman natin na malapit na tayong kunin, malapit na tayong i-rapture ng Panginoon. Malapit na tayong dalin sa kaharian ng ating yung tunay nating tahanan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, di ba? Walang dapat umatras, walang dapat tumalikod, walang dapat manlamig, walang dapat manglupaypay. Dahil ang ating kagalakan ay narito sa ating paglilingkod at pagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, bakit ako malulungkot? May kaligtasan ako. Sabi niya, mga minamahal, bakit ako manghihina, manglupaypay? May pag-asa akong malangit at magmana ng buhay na wala hanggan. Sabi nga, pag mahina siya, doon nakakaramdam ng lakas. Hindi siya papayag, mga minamahal, na ang mukha niya ay maging kulduroy. Amen? Subukan niyo maggusot ng papel. Di ba? Gusot-gusot. Hindi mo maipintay mukha. Kasi walang joy Amen? Pero tignan mo yung mga Kristiyanong tunay, aakyat sa langit, kahit may pagsubok, kahit inuusig, nandun yung kagalakan. Bakit? Alam natin sa sarili natin na pag bumalik ang Panginoon, sasalubong tayo, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng katiyakan. Amen! Na magmamana ng buhay na wala hanggan. Kaya libasahin natin 2 Corinthians, chapter 2, o chapter 12, verse 10. Ready? Ang Philippians chapter 3, verse 13 and 14.
Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatang 12, ang talata ay Gs, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinahagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen! Say praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Di po ako galit, ha? Sabi ng banal na kasulatan, sisigaw ka eh. Sisigaw ka sa kagalakan. Amen! Dahil tiyak eh, sigurado, hindi po 99%. Amen! Ang kaligtasan na dapat nasa atin. Kailangan 100%. Isisigaw mo na ika'y tiyak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ni Haring David? Malapanginoon, huwag mong aalisin sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Purihin ang Diyos. Sabi, create in me a clean heart of God. Amen? Linisin ang kanyang puso. At huwag alisin sa kanya ang kagalakan. Ayaw niyang maalis ang kagalakan. Sa kanyang puso. Sa kanyang paglilingkod. Dahil yun ang magpapatunay. Amen? Prueba at ebidensya na tayo'y tiyak sa kaligtasang pangako ng mahal na Panginoon. Basahin natin. Psalms chapter 51, verse 10 up to 12. Tingnan niyo si Apostol Pablo. Tingnan nga. Twinish niya eh. Pag may pagsubok, baligtad eh. Imbis na malungkot eh. Magmukmuksukon dyan sa tabi. Amen? Magsumiksik dun sa pinakagilid eh. May problema ako, dito muna ako. Walang ganon. Amen. Pagpunta mo sa gawain, malapay nun, nahaharap ako. Pupunta ako sa banal mong gawain na punong-puno ng kagalakan, kahit walang makain, kahit walang pinansyal. Basta, ang mahalaga, nagagalak ako, payapa ako, tiyak ako, na tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan eh, amen? Ang kaharian, ang katwiran ng mahal na Panginoon na aakyat sa langit, hindi ang pagkain, hindi ang pag-inom. Amen? Kundi ang kapayapaan, kagalakan na bumubuo sa atin ng kanyang Santong Espiritu. Pwede po ba tayong pumalakpak sa mahal na Panginoon? Biblia nagsasabi, purihin ng Diyos. Basahin natin. Isaiah chapter 51, verse 10 and 12. Isaiah o Psalms, mga awit, 51, 10 hanggang 12. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatay 51, talatay 10 hanggang 12. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at aalalayan ako ng kusang espiritu. Yan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung nasa iyo ng lahat, kung wala ang Espiritu ng mahal na Panginoon, walang kabuluhan. Amen! Wala na sa iyo ang lahat ng bagay, meron ka Espiritu ng mahal na Panginoon, tiyak ang kaligtasan, tagapagmana ka ng buhay na wala hanggan. Si David naging hari, naging tanyag siyang hari, mga minamahal. Lahat nasa kanya na. Ngunit isa lang ang ayaw niyang mawala sa kanya, yung kanyang kagalakan. Amen? Amen! Kaya nga po si David, si Haring David, sumisigaw siya. Amen! Sumisigaw siya sa kagalakan. Inaawitan niya ang ating malapay ng buong puso, buong lakas. Sinisigaw niya sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ako'y nagagalak, ako'y natutuwa. Dahil ika'y kasama ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong papayag mawala sa atin. Amen? Ang kagalakan ng Santong Espiritu. Purihin ang Diyos. Grabe naman sumigaw si Brother Craig. Nabasa natin babasahin natin Kailangan isigaw mo ang kagalakan Amen? Kaya nga, kinakanta rito, happy, 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 happy in the Lord. Amen! Meron bang kakanta, happy, happy, happy? Walang ganung happy. Di ba? Pagdating na sa joyful na joyful, rejoice! Amen? With power, with authority. Rejoice! Rejoice! We are children of the Lord. Tama ba?
Kailangan rejoice tayo eh. Mag-rejoice tayo. Dahil tayong mga tunay na anak ng Diyos. Nagpapatunay. May preba at ebidensya. Sumasa atin ang kanyang kapangyarihan. Sumasa atin ang kanyang Santong Espiritu. Nasa atin ang bunga. Amen. Love. Nakalimutan nyo na eh. What is the second? Joy. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yung gutom na palakpak. Lahat ng gutom magsabi ng praise the Lord. Kailangan gutom tayo. Lahat ng gutom na uhaw magsabi ng praise the Lord. Sabi, mapapalad yung mga naggugutom at nauuhaw. Dahil bubusugin tayo ng mahal na Panginoon. Kasi pag hindi tayo gutom, busog tayo, bakit pa tayo kakain salita ng mahal na Panginoon? Busog na tayo eh. Baka may impatsyo tayo. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Ang sagot nyo'y gutom at uhaw. Bakit? Kasi sabi nga, sa mga huling araw, ibubuhos ng ating malamang kanyang Santong Espiritu. Para ano? Busugin tayo sa espiritual. Busugin tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng kagalakan. At ang kagalakan ang magpapatunay na tayo tiyak sa kaligtasan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Mga minamahal, bago natin makalimutan, Psalms chapter 32, verse 11. Mga awit 32, versikulo 11. Dito sa aklat ng awit 32:11, kayo'y mga tuwa sa Panginoon at mga gagalak kayo, kayong mga matuwid, at magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. Amen. Purihin ng Diyos. Ang sabi, Psalms chapter 32, verse 11, be glad in the Lord and rejoice, he righteous, and shout for joy, all he that are upright in heart. Amen. Sabi rito, shout for joy. Isigaw natin yung ating kagalakan. Kaya nga po yung mga Kristiyano, yung grabing kagalakan, yung overflowing joy, talagang sumisigaw sila. Amen? Hallelujah! Hindi sumisigaw pag ikaw ay pag-uwi mo sa bahay eh. Di ba? Naubusan ka lang ng tutong eh. Yung kaning tutong eh. Sisigawan mo na yung kasambahay mo, puto sa eko ka. Wala yung kainitan mo sa paglilingkod. Ilang oras? 8 to 2 o 8 to 1 o 8 to 12 o 8 to 2? Grabe ang iyong pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag uwi mo, naubusan ka ng kaning tutong, naggahalit ka na. Nawala na yung joy. Nawala na yung long suffering. Nawala na yung gentleness. Di ba? Kaya nga po mga kapatid, huwag natin ipagpalit yung ating kaligtasan sa kaning tutong. Amen. May makain ka man o wala. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mawawala, sabi ni David, huwag mong aalisin sa akin, mahal na Panginoon, ang kagalakan. Dahil ang kagalakan sa aking puso ay nagpapatunay na ako'y tiyak. Magmana ng buhay na wala hanggan. Palakpakan natin na malakas sa palakpakan, mahal na Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, nagtutumulin siya. Kinakalimutan niya yung kanyang likuran, yung mga bagay na makaka-discourage sa kanyang pananampalataya. Nililimot niya yung mga bagay na makakapanghina ng kanyang espiritual. Anong kanyang tinitingnan, mga minamahal? Anong kanyang goal? Yung gantimpala ng Diyos. Sabi niya, nagagalak siya. Lahat ng bagay na gagawa niya dahil merong Diyos na nagpapalakas sa kanya. Amen! Si Apostol Pablo, katulad nating tao, nasasaktan, nagdadamdam. Amen. Pero dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil sa pangako ng mahal na Panginoon, dahil sa mga turo't aral sa Biblia, pinanghawakan niya ito, mga minamahal. Kaya hindi niya tinitingnan yung mga bagay na ipanghihina ng kanyang espiritual, na ipanghihina ng kanyang pananampalataya. Tinitingnan niya ang pangako ng mahal na Panginoon. Dahil si Apostol Pablo, nung hindi pa siya Kristiyano, mga minamahal, meron siya mga karamdaman. Walang pagbabago ang kanyang buhay. Ngunit nung tawagin siya ng mahal na Panginoon, nakita niya, hala na patunayan niya, meron palang Diyos, amen, na nasa langit na pakabait, na kapag ikay maglingkod, katulad ni Apostol Pablo,
naglingkod sa ating mahal na Panginoon, ginamit ng ating mahal na Panginoon bilang isang apostol. Amen. Nakita niya at napatunayan niya, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, naganap ang kapangyarihan na malabay sa kanyang buhay. Kaya nga po, ang sabi niya, mamatay mabuhay, hindi kalugihan, hindi ka talo, haloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sabi niya, mamatay mabuhay, pakinabang sa piling ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Ay, gutom na. Lahat ng gutom magsabi ng praise the Lord. Gusto ko, gutom po kayo eh. Lahat ng gutom pumalakpak sa mahal na Panginoon. Yan. Sabi, basahin natin. Matthew chapter 5, verse 6 at to 12. Yung mga gutom na uhaw, dapat nagagalak. Bakit? Basahin natin, sabi ng Biblia. Mateo Kabanatang 5, ang talata ay 6 hanggang 12. Mapapalad ang mga nangagugutom Amen. at Pakiulit. nangauuhaw. Mapapalad Mapapalad. ang Teka, nagutom na yata. Mapapalad. ang nangagugutom Yes, amen. at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Say praise the Lord. Praise. Tuloy ang basa. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig Amen. dahil sa katwiran. Anong sabi? Mapapalad. Ang mga pinag-uusig. Teka, parang ayaw mo usigin eh. Mapapalad ang mga pinag-uusig. Kailangan maggalak tayo eh. Salamat, inuusig ako. Parang ayaw nating usigin eh. Normal po yun. Tayo tunay na mga Kristiyano, anak ng mahal na Panginoon, nagbubunga tayo, usigin talaga tayo. Hindi tayo exempted sa pag-uusig, malapay inusig eh. Amen, pakiulit. Mapapalad ang mga... Yung tanggap na inuusig tayo ha. Mapapalad ang mga pinag-uusig Amen. dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen! Say praise the Lord! Sa atin ang kaharian ng mahal na Panginoon, tiyak yun! Kaya kapag hindi ka inuusig, ang walang kaharian ng mahal na Panginoon. Tuloy ang basa. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo. Teka, saglit. Magagalak tayo. Magagalak kayo. Parang malungkot yan. Kailangan, magagalak kayo. Dapat tayo, na makikita. Sige, tuloy. Mga galak kayo. Amen. At mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Oh, Magagala ka baliktad di ba? Inuusig ka na, magagala ka pa. Kaya nga minsan sabi, meron daw tayong ganun. Wala. Wala tayong ganun. Alam niyo kung anong meron sa atin? Crown of glory. Amen. Kasi kung meron tayong ganun, di ba? Hindi natin makakamta ng ganitong pagpapala. Di ba? Joyful song, grabing kagalakan mo. Siyempre, kung anong kanta, kung anong awit, di ba? Di ba, nagtsatsa ka, ang kanta mo sweet. Sa sanlibutan yun. Sa atin, mga kapatid, talagang inayos eh. Di ba? Yung buhay natin nung araw, magulo. Sira. Dito inayos ng ating mahal na Panginoon. Kung sa tao, mga minamahal, sira. Sa kanilang paningin yung ating ginagawa. Ngunit, sa harapan ng ating mahal na Panginoon, tayo'y banal. Amen? Sabi nga, walang kabanalan, hindi makakakita ng kalwalatian ng mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya kapag inuusig ka, magalak ka. Matuwa ka. Salamat, mahal na Panginoon. Inuusig ako. Bakit? After ng mga pagsubok na yan, may darating na pagpapala. Magtaka yung umuusig sa'yo. Di ba? Minamaliit ka. Oh, dalo-dalo kayo dyan. Yayaman ba kayo dyan? Yes. Mayaman tayo sa langit. Mayaman tayo sa spiritual. Amen? Makita natin, nabalitaan natin, sikat. Oh, mayaman na bansa. O ngayon, kamusta?
Hindi nila pwedeng imak. Amen? Alipustahin ang ating mahal na Panginoon. Kaya patutunayan lamang ng mahal na Panginoon, merong Diyos na dapat pasalamatan. Na lahat ng bagay nandito sa mundo, likha ng mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot, huwag tayong magulumihanan, huwag tayong mag-alinlangan. Anong pangangailangan natin bukas? Anong pangangailangan natin sa susunod na linggo? Sa susunod na buwan? Ipuprovide ng ating mahal na Panginoon. Huwag ka lang malungkot. Amen? Magalak ka, mga tuwa ka. Dahil may mga pagpapala, ibibigay, may kaligtasan pa. Amen? Ay, may katiyakan pa, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Si Shadrach, Meshach, Abednego, ayaw nila sumamba sa malaking ribulto. Dahil alam nila, mga minamahal, ang tunay na Diyos nasa langit. Sinasamba sa espiritu at katotohanan, katulad natin. Ayaw nyo sumamba, may batas. Ayaw nyo sumamba sa ginawa kong ribulto, itatapon daw sa apoy ng hornohan. Sabi ng mga tatlong magkaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego, kahit walang Diyos at Panginoong magliligtas sa amin, hindi kami luluhod, hindi kami susuko sa Diyos na bato, kahoy, simento, walang buhay. Kami maglingkod sa Diyos na nasa langit. Mamatay man kami sa apoy ng hornohan. Alam namin, kami tiyak. Sigurado, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Itinapon. Pagtapon sa kanila, yung nagtapon sa kanila, sunog kaagad. Dinoble yung init ng apoy. Pero habang nandun sila itinapon, nagtaka yung hari. Pagkita, mga minamahal, ng hari, doon sa tatlong magkakaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego, naging 4. Bakit? Nandun yung pagliligtas ng malapangit. Amen! Itinapon sila doon, hindi nalungkot, hindi natakot. Nagagalak sila, mga minamahal, na ito ng oras, ito ng panahon. Mamatay man tayong 3. Alam natin, pagdilat natin sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya minsan dinadaan tayo sa apoy ng pagsubok. Apoy, mga minamahal, doble-dobling init na mga pagsubok. Pero huwag tayong susuko. Merong Diyos na magliligtas, mag-iingat at gagabay sa atin. Nagulat. Hanguin yung 3 magkakaibigan. Bakit hindi sila nasusubok? Pag-awo nila, kahit amoy ng kanilang damit, walang nasunog sa kanila, iniligtas at iningatan sila ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng hari? Totoo ang iyong Diyos! Totoo ang iyong Diyos! Shadrach, Meshach, Abednego! Kaya yung hari sumamba sa Diyos ni Shadrach, Abednego at ni Meshach. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Daniel, amen? Andito po si Brother Daniel? Okay, wala. Si Daniel sa Biblia, dahil magbatas din, bawal magpupuri. May batas, ganitong araw, bawal ang sasamba, magpupuri sa malapang. Pero sabi ni Daniel, kahit may batas ang tao, may batas ang mahal na Panginoon na siya'y dapat purihin, luwalhatiin, dakilain. Amen? Na kapag nahuli, itatapon po sa yungib ng mga leon. Amen? Nangyari yon, mga kapatid. Siguro ilang linggo na, hindi kumakain yung leon. Katulad nyo, nagugutom. Pero hindi tayo leon. Tinapon siya doon, mga minamahal, dahil lumabag siya sa batas ng hari. Pero nalungkot yung hari dahil malapit sa puso niya si Daniel. Wala siya magawa dahil batas. Tinapon siya doon. Hindi makatulog yung hari. Buhay pa kaya si Daniel na aking kaibigan? Buhay pa kaya si Daniel? Totoo kaya yung kanyang Diyos na pinupuri, tinatawagan? Pumunta siya doon sa yungib ng mga leon. At pagpunta niya roon, sumigaw siya, Daniel! Daniel! Wala naman sigaw na, Daniel. Walang ganun na sigaw eh. Sumigaw siya ng malakas. Kasi ang lalim ng yungib eh. Daniel! Daniel! Buhay ka pa ba? Daniel. Sabi ni Daniel, Hari! Buhay ako! Iniligtas ako ng
leon. Tinikong na malapay ng mga bibig ng leon para patunayan na ang aking Diyos ay buhay at makapangyarihan. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang malapak. Kaya kapag tayo dinadaan, di ba, tinatapon sa apoy ng mga pagsubok, at dinadaan tinatapon doon sa mga yungib ng mga leon ng mga pag-uusig, iba't ibang mga pagsubok. Aba, sumigaw tayo. Hallelujah! Panginoon! Buhay ako! Humihinga ako! Walang magagawa ang pagsubok! Walang magagawa ang pag-uusig! Buhay ka! Makapangyarihan ka! Amen! Mawala ng lahat! Wag lang kagalakan ng katiyakan ng aking kaligtasan. Purihin ang Diyos. Amen? Dahil kung nawala na lahat, katulad ni Job, nawala na lahat, inusig pa ng kanyang asawa at kaibigan, yung mga nawala sa kanya, ibinalik ng mahal na Panginoon. Dahil nakita ng mahal na Panginoon, meron siyang tunay na kagalakan. Amen? Ang kagalakan, siyang magbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan natin para magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng malakas na palakpak. Gutom pa po ba? Romans chapter 10, verse 17, last 3 verses. Tayo po ay aawit na sa altar call. Roma 10:17. Ito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 10, talatay 17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Romans ba yun? Romans. Teka, tingnan natin. Hindi yon. Malalayo tayo sa ating topic. Tingnan natin ha. 14 pala, 14, 17. Excuse me po. Romans chapter 14, verse 17. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 14, talatay 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. What is the whole duty of man? What is the whole duty of a Christian? Amen. Yung maglingkod ka sa malapay na may kagalakan. Amen. Hindi tayo naglilingkod dahil sa pagkain. Hindi tayo naglilingkod dahil sa material. Hindi tayo naglilingkod sa mga pinansyal, mga minamahal. Naglilingkod tayo dahil sa kagalakang bigay ng mahal na Panginoon. Bigay ng kanyang Santong Espiritu. Purihin ang Diyos. Lahat mawawala. Lahat lilipas. Tingnan niyo po, napakayaman na lugar, na bansa, tupok. Amen. Sunog. Isang bansa lang yun, pagdating ng araw, after the rapture, naroon na tayo sa langit. Ang mundong ito, gugunawin lang. Ng matinding init at apoy. Wala na tayo, nandun na tayo sa langit. Ano ang ating dala? Ano ang ating isasalubong? Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung kagalakan nasa puso natin. Amen? Amen? Basahin natin, last 2 verses. Psalms chapter 45, verse 15. Last verses, maganda ang ating mga awit, mga manugtog. Dito sa aklat ng awit, 45, talatay 15. May kasayahan at kagalakan na ihatid sila. Sila ay magsisipasok sa bahay-hari. Amen. Pakiulit, Ninong. May kasiyahan. May kasiyahan at Teka, kagalakan. saglit. Ngiti rin tayo. May Ninong. kasiyahan Yan. at kagalakan na ihatid sila. Sila ay magsisipasok sa bahay-hari. Amen. O, purihin ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. May kasiyahan. May kagalakan. Ihahatid tayo eh. Ng kasiyahan eh. Ng kagalakan eh. Pakiulit. Brother Renny Boy, hindi ko pa nakita nakangiti ka eh. Sabi, Psalms chapter 45, verse 15, bago tayo mag-last verse, may kasiyahan, may kagalakan. Ihahatid tayo. Amen? Sa harapan ng malapay ng mukhaan. Di ba? Hindi pwedeng haharap tayo sa malapay nun, rapture na ba? Wala nang ganun. Di ba? Matuwa tayo magalak, masiyahan tayo. Dahil matatapos na pagdating natin doon sa langit. Anong kinanta kanina? Yung second to the last ng ating mga choir member, ng ating beloved Pioneers Choir. Di ba sa langit, wala nang pagluha. Wala nang hirap pa.
Amen. Wala nang kamatayan pa. Wala ka nang iisiping problema doon. Ang iisipin natin, mga minamahal, patuloy at patuloy nating pupurihin ang ating mahal na Panginoon. Aawitan natin ang ating mahal na Panginoon na punong-puno ng kagalakan. Amen. Purihin ang Diyos. O, ikaw na, brother. Kala mo na. Tingnan natin. Salamat sa napakagandang tingnan. Amen? Na naka-smile tayo. Happy tayo. Happy po ba tayo? For the rapture. Lahat ng happy pumalakpak sa mahal na Panginoon. Ihanda, last verses. Isaiah chapter 25, verse 9. Dito po sa aklat ng Salmo, Kabanatay 45, talatay 15. May kasayahan at kagalakan na ihahatid sila. Sila ay magsisipasok sa bahay-hari. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Pagpasok natin sa kaharian ng mahal na Panginoon, di ba, punong-puno tayo ng kagalakan. At ang sabi, ang kagalakan, siyang magdadala sa ating patunay ng kaligtasan. Magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Last verses. Isaiah chapter 25, verse 9. Isaiah, Kabanatang 25, ang talantay 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito, Teka, ito'y ating Diyos. Brother Serge, saglit. Mukhang ganito yata. Overflowing joy lang. Amen. Okay, pakiulit. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas. Amen! Say praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Patunay, kapag tayo punong-puno ng kagalakan, tiyak ang kaligtasan, tagapagmana tayong lahat ng buhay na wala hanggan. Walang maiwan sa rapture. Sabi ng ating minamahal ginagalang mahal na pastor, hindi natin kakalimutan. We always remember and cherish the blessed preaching and teaching ng ating minamahal ginagalang mahal na pastor, ng ating beloved parents in the Lord. Sinong gusto ng kaligtasan? Lahat tayo gusto. Kaya huwag tayong a-absent. Dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Punong-puno ng kagalakan. Pagbalik ng mahal na Panginoon, walang kalugihan. Panalo tayo sa ating paglilingkod. Palakpakan natin ang malakas na palakpakan mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating mga Bible reader. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang magbibigay sa atin ng katiyakan. Makakasama natin ang mahal na Panginoon. Makakasama tayo. Hallelujah. For the rapture. Oh! Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pagdarasal, dama ko ang iyong gabay sa paglalakbay sa pupunta, alam kong kasama. Ako'y nasasabi sa iyong pagbabalik na muli kong madama ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing sasama ka, O Jesus, anong saya sa ibabalik mo, ako'y sama. Hallelujah. Kaya wala tayong dapat ikalungkot. Wala tayong dapat ipanghina. Wala tayong dapat ipanglupaypay. Dahil sa kagalakang bigay ng mahal na Panginoon, matitiyak natin, 100% tayo ligtas. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah. Sa paglalakbay sa sampupunta, Hallelujah. ako'y sasabihin sa iyong pagbabalik
Jesus, anong saya sa pagbalik mo. Ako'y kasama. Hallelujah! Pagbalik naman ng Panginoon, Ang buhay ko ay kasama tayo. Magmana ng buhay na walang hanggan. ito Hallelujah! ang upang ika'y masalamatan. At kahit na ano pa ang sabihin nila, ang Panginoong Jesus ang aking kasama. Hallelujah! Hallelujah! Kaya huwag tayong papayag na aalis ang kagalakan sa ating mga puso. Ito ang katiyakan natin ng ating kaligtasan. Alam ko po at alam natin, patuloy nating nararamdaman ang kanyang presensya. Sa ating mga baguhan, hinihipo kayo naman ng Panginoon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang oras ng pagtanggap. Napakabanal Diyos. Tiyak ang langit naghihintay. Ang iyong unang pag-ibig sa tuwing kasama ka. O Jesus, anong siya sa nagbabalik mo. Ako'y kasama. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala tayong dapat igalungkot. Huwag kayong manglupaypay. Huwag tayong manghina. Isipin natin, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Malapit na tayong isama ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Walang dapat igalungkot. Mga galak tayo, mga tuwa tayo, dahil tiyak, naghihintay ang langit para tayo bigyan, ipagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal, hallelujah, wag natin sayangin ang pagkakataong ito. Hallelujah, hallelujah natin. Mahal na Panginoon, wag aalis sa akin ang kagalakan ng iyong Santong Espiritu. Hallelujah, paspasin mo ako, mahal na Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang malapay na may punong-punong kagalakan. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat, malapay sa kagalakan. Ito ang magbibigay sa amin ng katiyakan. Hallelujah. Sa salubong mo ka sa iyong muling magbabalik. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong siya sa pagbabalik mo. Grabe! Ako'y Grabe ka! sama. Hallelujah! Hallelujah! Dakila ka, mga Panginoon! Buhay ka! Hallelujah! Magtatagumpay kami, mga Panginoon! Magtatagumpay kami! At kahit na ano pa ang sabihin nila, ang Panginoong Jesus Hallelujah! aking kasama. Puri ka, mga Panginoon! Hallelujah! Puri ka! Sa iyong pagbabalik na muli kong Sasalubong tayo! Punong-puno ng kagalakan sa muling pagbabalik ng sa malamang. tuwing kasama ka. Hallelujah! O Jesus, anong saya sa pagbabalik mo. Ako'y sama. Lalo tayong magpakalakas, magpakatabang Ako'y sama sa espiritual.
akong hina sa paglilingkod. Always looking unto Jesus. Dapili siya ng ating pananampalataya. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong saya sa isang balik mo, ako'y sama. Sama-sama tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Lahat ng pagpupuri, lahat ng pagluluwalhati, pagdadakila, pag-aalay ng pasasalamat, minsan pa sa araw na ito, sa bagong taong ito, mahal na Panginoon, iba yung lakas, yung pinagkakaloob sa iyong mga anak. Binibigyan ng katiyakan, ng kaligtasan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakatamis. Napakasarap. Na sa tuwi-tuwi na ng banal na gawain, binubusog tayo ng kanyang banal na presensya. Ito ang ating inaasam. Ito ang tunay nating kayamanan. Na pagbalik ng mahal na Panginoon, ang luhang pumapatak sa ating mga mata, hindi luha ng kalungkutan, hindi luha ng pagsubok, hindi luha ng kahirapan. Ang mga pumapatak sa ating mga mata, luha ng kagalakan. Dahil alam natin, sa ating paglilingkod, sa ating sarili, pag bumalik ang mahal na Panginoon, tiyak tayo. Sigurado tayo. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa ating mga bisita at baguhan, napakapala niyo po. Narito kayo dahil sa biyaya ng mahal na Panginoon. Mismo ang mahal na Panginoon nagdala sa inyo sa kanyang banal na gawa. Nung araw kami, punong-punong karamdaman at sakit at problema at mga bisyo. Katulad nyo rin na lumapit sa harapan ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. At nabuksan ang aming puso at isipan, may 4 na reglamento pala ng kaligtasan. Unay pananampalataya. Sabi Roma 10:17, nagkaroon kayo ng pananampalataya dahil napakinggan nyo ang banal na salita ng malapay na magbibigay sa inyo ng katiyakan papuntang langit. Na sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, doon magbubunga ang ating pananampalataya. At ito, narito kayo, nagbubunga at magbubunga pa ng pananampalataya. Magbigay sa inyo ng katiyakan ng kaligtasan. Pangalawa ay pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. Walang matuwid ni isa. At ang tunay na pagsisisi, yung makadiyos na pagsisisi, hindi na babalikan ang kasalanan at maglilingkod at susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan ang tunay na pagsisisi. Tatalikuran ang kasalanan. Tatalikuran ang buhay makasalanan. At pag tayo nagsisi, ang Diyos ay mapagpatawad sa mga taong lumalapit ng taus-puso at tumatanggap, hallelujah, ng taus-puso sa mahal na Panginoon, lakip ng kanilang pagsisisi sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan. At ang pangatlong reglamento ng kaligtasan, kailangan ng tao ma-born again. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We must be born again. Sabi ng banal na kasulatan. John chapter 5 verse 1 up to 5. Hindi ito pagpapalit ng reliyon, kundi pagsunod, pagtupad sa utos at batas ng ating mahal na Panginoon para matiyak nyo at masigurado nyo na ang inyong buhay at kaluluwa ay magmamana ng buhay na wala hanggan. Ito'y preba, ito'y tanda, mga minamahal. Ito'y pagpapatunay ng mahal na Panginoon pag naganap natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Sisilyaduhan ng ating mahal na Panginoon ng kaligtasan ang ating mga buhay at kaluluwa. 10 ng ating pumamahal sa buhay. At ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Siya na po ang gaganap ng bagay na yan. Roma 8:9, ang walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Without Spirit of God is not of His.
Darating sa inyo ang Espiritu ng Malapaynoon, iiyak kayo, luluha kayo, mag-trembling kayo. Ito ang patunay na sumainyo at dumating sa inyo ang kanyang pagpapalang espiritual, ang kanyang santong espiritu. After water baptism, sabi ng Acts 2:38, lahat magsisi, tumanggap sa Malapanginoon sa pangalan ni Jesucristo. Lahat magpabautismo, sabi ng Acts 2:38. Magsisi at magbautismo ang bautisa sa inyo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at doon tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Katulad po ng inyong nakikita, umiiyak, napupuspos, yan ang patunay, preba na nasa inyo na ang tiyak na kaligtasan pagkalob sa inyo ang kanyang santong espiritu. Tayo manalangin mga minamahal sa ating mga live webcast viewers na mga baguhan. Hallelujah, tanggapin niyo ang ating malapayang bilang Diyos at Hari ng ating buhay upang tayo iligtas sa tuwina hanggang sa pagbabalik ng malapayang. Sambitin po natin habang nakataas ang ating mga kamay, nakapikit ang ating mga mata at ibukas natin ang ating mga labi. Malapayang Sus, sa araw na ito, ako'y po'y sumasampalataya, naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Malapayang Sus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Malapayang Sus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking managawang kasalanan. Simula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito, iligtas niyo po ako sa ng aking pumama sa buhay. Malapayang Sus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Paglilingkuran kita mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami po'y manalangin, mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Malaping Sus, dalangin namin na ito'y hindi huli, malapang kundi simula ng kanila pong paglilingkod upang makamit nila ang masaganang pagpapala, kagaling karamdaman, kalutasan ng mga problema. Hallelujah, higit ang katiyakan ng kaligtasan, sila'y magmana ng buhay na walang hanggan. Sa iyong muling pagbabalik, malaping Sus, sama-sama po kami maghihintay, malaping for the rapture. Bless them, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. After ng banal na gawain ng malapay na meron tayong water baptism, huwag po kayong mangamba sa inyong suot. Meron tayong robe po dyan. Huwag po kayong uuwi, mga kapatid na hindi mabautismuhan. Ito'y pagpulpil, pagsunod 100% sa kalooban ng malapay na bigyan nyo ng katiyakan. Kasi